Ang asawa kong taksil at ang kanyang ambisyosang kabit akala nila ay sapat na ang itapon ako sa gilid na parang isang basahan matapos nilang ubusin ang aking dangal. Hindi nila alam bawat pangungutya nila ay naging tuntungan ko para abutin ang rurok na hindi nila kailanman mararating. Ngayon habang nakaluhod ang lalaking iyon sa aking paanan at nagmamakaawa para sa kanyang buhay, tinalikuran ko siya nang walang kahit anong emosyon. Ang tanging sagot ko sa kanyang pagtangis ay ang malamig na hangin ng aking tagumpay. Pinanood ko ang pagguho ng kanilang imperyo habang ako ay naglalakad palayo, mas matapang, mas makapangyarihan, at higit sa lahat malaya. Sa loob ng marangyang ballroom ng Sagrado Hotel, ang bawat sulok ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at tunog ng mga basong nagtatamaan. Isang babaeng naka-uniforme ng waitress, ang tahimik na naglalakad. Bitbit ang isang tray ng kristal, ang kanyang mukha ay walang bakas ng kahit anong nararamdaman habang papalapit sa isang mesang puno ng mga taong mapanghusga. Winnie, dalian mo. Punasan mo ang sapatos ni Celestina dahil natalsikan ng dumi habang naglalakad siya. Huwag kang tatanga-tanga, waitress ka lang dito, di ba pasalamat ka at pinayagan pa kitang pumasok sa pagtitipong ito. Now serve my real queen and show some respect. Sa gitna ng nakalulunod na ingay ng mga sikat at mayayaman, isang katotohanan ang nananatiling mas matalim pa sa anumang hiyas. Ang pagtataksil ay hindi nagmumula sa mga kaaway, kundi sa mga taong pinili nating mahalin, nang higit pa sa ating sarili. Ang asawa kong walang utang na loob, kasama ang kanyang makati at ambisyosang kabit, ay naniniwalang nagawa nila akong itulak sa bangin ng kawalan. Akala nila ay sapat na ang gawin akong katulong sa sarili kong kaharian upang tuluyang mabasag ang aking pagkatao. Ngunit hindi nila alam bawat patak ng pawis ko sa sahig ng hotel na ito ay isang selyo ng kanilang nalalapit na pagkawasak. Darating ang sandali na ang bawat pang-aalipusta nila ay babalik sa kanila na parang isang tsunami, mabilis, malupit at walang ititira. At sa oras na iyon, habang pinapanood ko silang malunod sa sarili nilang kasamaan, ang tanging maririnig nila ay ang aking malamig na tawa habang hawak ko ang korona na hindi nila kailanman maaabot. Ang amoy ng mamahaling alak at mga bulaklak ay tila lason na humahalo sa hangin sa loob ng pribadong suite ng Sagrado Hotel. Si Winona na nakasuot ng kupas at simpleng uniforme ng isang waitress ay tahimik na nakatayo habang hawak ang isang pilak na tray. Ang kanyang mga mata na kasing lamig ng yelo sa dulo ng Antarctica ay nakapako sa dalawang taong nasa harap niya. Winnie, I told you to bring the 1945 Romane Conti, hindi itong basurang ito. How many times do I have to tell you na ang taste ni Celestina ay pang-royalty, hindi katulad ng panlasa mong pang-squatter? My God, nakakahiya ka. Pasalamat ka at asawa pa rin kita sa papel, kundi baka sa kalsada ka na pinulot ng mga basurero. Ang boses ni Leandro Villafuerte ay umalingaw-ngaw sa silid puno ng pagkamuhi at puot. Hindi siya lumingon sa kanyang asawa. Sa halip, mas hinigpitan pa niya ang pagkakahawak sa baywang ni Celestina Aragon, na tila ba isang premyo itong ipinaparangalan sa harap ng babaeng legal na nagmamay-ari ng lahat ng kanyang tinatamasa. Sumandig si Celestina sa balikat ni Leandro, ang kanyang mga labi ay may mapang-uyam na ngiti habang pinaglalaruan ang dulo ng kanyang buhok. Hon, don't be too hard on her. Baka hindi niya lang talaga alam ang pagkakaiba. After all, she's just a lucky maid who happened to marry a Villafuerte. You can't expect class from someone who smells like detergent and floor wax all day. Walang kibo si Winona. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng tray, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling parang isang estatwa, walang emosyon, walang galit, tanging isang nakabibinging katahimikan. Sa loob-loob niya, bawat salita ng dalawa ay itinatala niya sa kanyang isipan, tila mga ebidensyang gagamitin sa isang huling paghuhukom. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Amparo, ang ina ni Leandro. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling takong sa marmol na sahig ay tila mga martilyo na nagpapatibay sa bigat ng sitwasyon. Dire-diretso siyang lumapit kay Winona at nang walang babala ay tinabig ang tray na hawak ng babae. Ang tunog ng pagbagsak ng mga kristal na baso at ang pagtilamsik ng mamahaling alak sa sahig ay pumuno sa silid. Ang likido ay gumapang sa puting carpet, tila isang mantsa na hindi na kailanman mabubura. Winnie, look what you did. Napakawalang kwenta mo, talagang bata ka. Ang mahal ng alak na iyan, mas mahal pa sa buhay ng nanay mong namatay sa hirap. Sigaw ni Amparo, ang kanyang mga mata
ay nanlilisik sa galit. Linisin mo iyan ngayon din. Gamitin mo ang kamay mo at siguraduhin mong walang matitirang bakas. Nakakairita ang presensya mo rito para kang isang mantsa sa marangal na pangalan ng mga Villafuerte. Sa sandaling iyon, isang empleyado ng hotel ang sumilip sa pinto, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ma'am Winnie, pinatatawag ka na sa main ballroom. Kailangan na raw ng karagdagang servers dahil darating na ang mga VIPs. Bilisan mo raw, sabi ng supervisor. Did you hear that go ta 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 ta? Pagtataboy ni Leandro sabay bato ng isang basang napkin sa mukha ni Winona. And don't you dare look at us with those eyes. Pagkatapos ng gala na ito, tapos na rin ang papel mo sa buhay ko. I've already prepared the papers. Pipirmahan mo iyon o ipapakulong kita sa pagnanakaw ng mga alahas na ibinigay ko kay Celestina. Dahan-dahang lumuhod si Winona sa malamig na sahig. Hindi siya tumingin sa kanila. Sa halip, isa-isa niyang pinulot ang mga basag na kristal gamit ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang matalim na dulo ng isang piraso na humiwa sa kanyang palad, ngunit hindi siya dumaing. Ang pulang likido ng kanyang dugo ay humalo sa pulang alak sa sahig. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi nila nakita dahil nakayuko siya. Inabot niya ang kanyang bulsa at naramdaman ang munting device na kanina pa nakarecord. Bawat mura, bawat pagbabanta at bawat pag-amin ng kanilang maitim na balak ay ligtas na nakaimbak. Masusunod po, Doña Amparo. Masusunod, Leandro. Ang kanyang boses ay mahinahon, halos pabulong, ngunit may talim na mas matalas pa sa kristal na hawak niya. Lilinisin ko ang lahat. Sisiguraduhin kong pagkatapos ng gabing ito, wala nang matitirang dumi sa hotel na ito. Tumayo siya, dala ang mga basag na alaala ng kanyang pagtitiis. Hindi siya lumingon nang lumabas siya ng silid, kahit pa naririnig niya ang malakas na tawa ni Celestina at ang mapang-aping mga salita ni Amparo sa likuran niya. Paglabas niya sa hallway, sinalubong siya ng malamig na bugso ng aircon ng hotel, ang hotel na ipinangalan sa kanyang ina. Ang hotel na sa loob ng ilang oras ay muli niyang mababawi. Kinuha niya ang kanyang burner phone at nag-type ng maikling mensahe para kay Attorney Ramon. The rats are celebrate. Bring the traps to the ballroom. Tonight the sagrado blood will boil. Habang naglalakad siya patungo sa ballroom, ang bawat hakbang ni Winona ay tila isang tibok ng orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng mga Villafuerte. Hindi siya ang biktima rito. Siya ang hukom, ang hurado, at ang berdugo na magtatapos sa kahibangan ng mga taong akala ay pag-aari nila ang mundo. Ang hapdi ng hiwa sa aking palad ay hindi maikukumpara sa apoy na unti-unting lumalamon sa aking pagkatao. Habang pinagmamasdan ko ang dugong dahan-dahang bumabakas sa puting tela ng aking panyo, hindi luha ang bumabalisbis sa aking mga mata, kundi ang masidhing pagnanais na makitang lumuluha ng dugo ang mga taong kumuha ng lahat sa akin. Ang bawat kirot ay nagsisilbing paalala na ang biktima ay matagal nang namatay kasama ng aking ina, at ang natitira na lamang ay isang babaeng handang sumunog sa mundo upang makuha ang hustisyang matagal na ipinagkait. Sa gitna ng dilim ng pasilyong ito, ramdam ko ang bawat tibok ng aking puso. Isang tambol na naghuhudyat ng digmaang ako mismo ang nagdisenyo. Hindi ako titigil hanggat ang mga taong ito na akala ay nasa itaas sila ng langit ay hindi humahalik sa alabok na tinatapakan ko. Naglakad si Winona patungo sa staff pantry. Ang bawat hakbang niya ay walang tunog, ngunit puno ng determinasyon. Sa loob ng maliit at masikip na silid, kinuha niya ang first aid kit at mabilis na nilinis ang sugat sa kanyang palad. Wala siyang facial expression habang binubuhusan ng alcohol ang sariwang hiwa. Para sa kanya, ang pisikal na sakit ay isang paraan lamang upang manatiling gising ang kanyang diwa sa gitna ng pagpapanggap. Konting tiis na lang, ma. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa maliit na salamin. Ang mga mata niya ay hindi na ang mga mata ng mahiyaing babaeng pinakasalan ni Leandro. Ito na ang mga mata ng isang sagrado, matatalas, mapanuri at mapanganib. Hindi pa siya natatapos magbalot ng benda nang marinig niya ang marahas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Doña Amparo na tila isang reynang naghahanap ng mapagbubuntunan ng kanyang init ng ulo. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete, ngunit hindi nito maitago ang pangit na ugaling nananahan sa loob. Winnie, bakit nandito ka pa at nagpapahinga? Akala mo ba ay binabayaran kita para magdrama riyan? Sigaw ni Amparo habang iwinagayway ang kanyang mamahaling abaniko. Umakyat ka sa suite ko ngayon din. May kailangan akong ipahanap sa iyo sa cabinet ko.
At bilisan mo dahil ayaw kong maghintay. Opo, Doña Amparo. Maikling sagot ni Winona. Tumayo siya ng tuwid ang kanyang tindig, ay hindi natitinag kahit na tila ibinubuhos na ng matanda ang lahat ng lason sa kanyang salita. Sa loob ng marangyang kwarto ni Amparo, ang amoy ng luma at mabigat na pabango ay tila sumasakal kay Winona. Habang nagkukunwaring naghahanap ng gamit sa gilid ng kama ang kanyang mga mata, ay mabilis na naglakbay sa bawat sulok ng silid. Alam niyang may itinatago ang matanda, isang lihim na higit pa sa pagnanakaw ng yaman. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga silk na panyo na hawakan ng kanyang mga daliri, ang isang maliit at madilim na bote ng gamot. Napatigil ang mundo ni Winona. Ang label ng bote ay pamilyar, ito, ang gamot na iniinom ng kanyang ina bago ito biglang bawian ng buhay 10 taon na ang nakalilipas. Ang gamot na dapat ay matagal na ring nawala sa merkado dahil sa panganib na dulot nito sa puso. Anong ginagawa mo riyan? Bakit ang tagal mo? Biglang sulpot ni Amparo sa kanyang likuran. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Mabilis na itinago ni Winona ang bote sa loob ng kanyang bulsa at kumuha ng isang gintong brooch na nasa ibabaw ng lamesa. Ito po ba ang hinahanap ninyo, Donya? Kinuha ni Amparo ang brooch ng may pandidiri. Yan lang pala, napakabagal mo talaga. Alam mo, Winnie, minsan naiisip ko kung bakit ka ba pinatulan ng anak ko. You're just like your mother, weak, useless, and easily forgotten. If only she were here to see how pathetic you've become, baka namatay siya uli sa sobrang hiya. Ang bawat salita ni Amparo ay tila isang kutsilyong ibinabaon sa puso ni Winona, ngunit sa halip na sumabog, mas lalo lamang itong lumamig. Ang nanay ko po ay namatay ng may dangal, Doña Amparo. Isang bagay na kahit kailan ay hindi ninyo mabibili ng pera. Nanlaki ang mga mata ng matanda, hindi makapaniwala sa sagot ng babaeng akala niya ay sunod-sunuran. How dare you? Nilalapastangan mo ba ako sa sarili kong pamamahay? Nagsasabi lang po ako ng totoo. Sagot ni Winona, ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit may awtoridad. Kung wala na po kayong kailangan, bababa na ako para tapusin ang trabaho ko. Hindi na naghintay ng sagot si Winona at lumabas ng silid. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na sa wakas ay may direksyon na. Hawak niya ang ebidensya ng kataksilan ni Amparo sa kanyang ina. Nang makababa siya sa service stairs, napatigil siya nang marinig ang boses ni Amparo na tila may kausap sa telepono mula sa itaas ng balkonahe. Lumapit siya ng bahagya upang makinig. Siguraduhin mong hindi makakarating ang matandang Sai sa Manila. Ang boses ni Amparo ay puno ng pagmamadali at takot. Kahit anong mangyari, huwag ninyong hahayaang makatapak siya sa Sagrado Hotel ngayong gabi. Kung kailangang dumanak ang dugo, gawin ninyo. Hindi pwedeng masira ang plano natin ni Leandro na ibenta ang hotel bukas ng umaga. Nanigas ang buong katawan ni Winona. Ang matandang Sai na tinutukoy ni Amparo ay walang iba kundi si Don Arturo Sai, ang kanyang lolo sa panig ng ina, ang tanging taong maaaring magpatunay ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Mabilis na nag-isip si Winona. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng asidong tumutunaw sa kanyang oras. Kailangan niyang kumilos bago pa maging huli ang lahat. Inilabas niya muli ang kanyang burner phone at mabilis na nag-dial. Attorney Ramon, may plano silang harangin ang sasakyan ni Don Arturo. Pabulong niyang sabi, ang kanyang mga mata ay nakabantay sa bawat anino sa paligid. Ipadala mo ang lahat ng security team na mapagkakatiwalaan natin. Huwag ninyong hayaang masaktan ang lolo ko. Sa kabilang dako ng hotel, ang mga ilaw ng ballroom ay nagsimulang magningning hudyat ng pagsisimula ng engrandeng pagdiriwang. Ngunit para kay Winona, ang liwanag na yon ay hudyat lamang ng isang mas malaking kadiliman na kailangan niyang harapin. Habang naglalakad siya pabalik sa main kitchen, nakasalubong niya si Leandro na may hawak na baso ng scotch. Tumingin ito sa kanya nang may mapang-aping ngiti. Looking tired, Winnie, don't worry, malapit na itong matapos. After tonight, you'll be free to live your miserable life anywhere but here. Tumingin si Winona ng diretso sa mga mata ni Leandro. Tama ka, Leandro, malapit na itong matapos at sisiguraduhin kong hindi mo makakalimutan ang gabing ito habang buhay. Ang bawat hininga ko ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa aking lalamunan habang pinapanood ko ang unti-unting paglapastangan sa alaala ng aking ina. Ang gintong kwintas na iyon, ang huling bagay na hinawakan niya bago siya binawian ng hininga, ay nakikita ko ngayong suot ng isang babaeng walang ibang alam gawin kundi ang manira ng buhay.
Hindi lamang ito basta alahas. Ito ang simbolo ng aking pinagmulan, ang natitirang piraso ng aking dangal na pilit nilang kinukuha. Ngunit sa bawat kislap ng brilyanteng iyon, sa leeg ng aking kaaway, mas lalong tumitindi ang lamig sa aking mga mata. Hindi ako iiyak. Ang bawat luhang dapat sana ay pumatak, ay naging asidong tumutunaw sa aking pagtitimpi. Darating ang sandali na ako mismo ang kukuha sa kwintas na iyan at sisiguraduhin kong kasama rito ang pagbagsak ng bawat taong nag-akalang maaari nilang nakawin ang aking bukas nang walang kapalit. Sa loob ng marangyang dressing room ng hotel, tila isang reyna si Celestina na nakaharap sa salamin habang ako ay nakatayo sa kanyang likuran bilang isang hamak na tagapag-ayos ng kanyang mahabang gown. Ang bawat galaw niya ay puno ng kayabangan, lalo na nang haplusin niya ang kwintas na suot niya ang kwintas ni Mama. "Winnie, look at this. Bagay ba sa akin?" tanong ni Celestina habang pilit na ipinapakita ang bawat anggulo ng kanyang leeg. Sabi ni Leandro nakita niya lang daw ito sa isang lumang baul na puno ng basura. It was dusty and forgotten parang ikaw. Pero nang linisin niya, look how it sparkles. Sabi niya ang mga ganitong klase ng hiyas ay hindi dapat itinatago sa dilim. It deserves to be worn by someone with class. Nanatiling tikom ang aking bibig. Ang aking mga kamay ay abala sa pag-ayos ng dulo ng kanyang gown, ngunit ang aking paningin ay nakapako sa serial number na nakaukit sa maliit na lock ng kwintas. Kabisado ko ang bawat detalye nito. Kabisado ko ang bawat gasgas. Bakit hindi ka makapagsalita? Are you jealous? Pagpapatuloy ni Celestina ang kanyang tawa ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa aking pandinig. Don't be. Kahit naman isuot mo ito, hindi ka magmumukhang mayaman. Ang basahan kahit lagyan mo ng ginto, basahan pa rin. Ang mga bagay na kinuha mula sa basura, Celestina, ay kadalasang may dalang sumpa para sa mga taong nagnakaw nito. Mahinahon kong sagot. Hindi ako tumingin sa kanya ngunit naramdaman ko ang pagtigil ng kanyang tawa. Eksaktong pumasok si Leandro sa silid, ang kanyang mukha ay puno ng paghanga para kay Celestina, ngunit agad itong napalitan ng pandidiri nang dapo ang kanyang tingin sa akin. "Hon, look, she's acting strange again." Sinasabi niyang may sumparaw itong gift mo sa akin, sumbong ni Celestina habang nagpapacute kay Leandro. Lumapit sa akin si Leandro at marahas na hinila ang aking braso. "What did you say to her, Winnie? Pinapaalalahanan kita. You are here to serve, not to give your unsolicited opinions. Ang kwintas na yan, it's just a piece of metal. I gave it to Celestina because she makes it look valuable. Unlike you, na kahit anong isuot, ay mukhang katulong pa rin." Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Leandro. Ang lalaking ito na dati ay sinabihan akong ako ang kanyang mundo, ay siya na ngayong sumisira sa bawat pundasyon ng aking pagkatao. "Kung metal lang yan para sa iyo, Leandro, bakit kailangan mo pang kunin sa drawer ko nang walang paalam? Bakit kailangan mo pang magsinungaling?" Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Hindi ako natumba, ngunit naramdaman ko ang pag-init ng aking balat. Ang lasa ng dugo ay muling gumuhit sa loob ng aking bibig. "Huwag mo akong pagbintangan sa mga bagay na wala kang ebidensya," singhal ni Leandro. "In fact, I should be the one angry. You've been staying in my house for free, eating my food, and using my name. Ang kwintas na yan ay kabayaran lang sa lahat ng utang na loob mo sa akin. At huwag kang mag-alala, after the gala tonight, hindi mo na kailangang magtiis. I've already contacted the movers. Your things will be out of the mansion by midnight. Isasama mo ba ang mga alaala ng nanay ko sa pagtatapon mo, Leandro?" Tanong ko. Ang aking boses ay hindi nangangatog, kahit na tila dinudurog na ang aking puso. "Everything, Mati," malamig niyang sagot. "Lalo na ang mga lumang gamit ng nanay mo na nagpapasikip lang sa storage room. If you want them, kunin mo sa basurahan bukas ng umaga." Iniwan nila akong mag-isa sa silid. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa akin. Ngunit sa halip na maupo at umiyak, inilabas ko ang aking burner phone. Mabilis kong kinuha ang larawan ni Celestina mula sa reflection ng salamin kanina, isang larawang malinaw na nagpapakita ng kwintas sa kanyang leeg. "Attorney Ramon, the target is wearing Exhibit A." Sabi ko sa kabilang linya nang sumagot ang aking abogado. "Mayroon na ba tayong resulta sa audit ng mga shares o?" "Yes, Winona, it's confirmed. Leandro has been transferring funds to a shell company named C. Aragon Holdings.
Ang perang ginamit niya pambili ng mga regalo para sa babaeng iyan ay galing sa trust fund na iniwan ng nanay mo para sa hotel operations. He's not just cheating on you, he's stealing from the Sagrado Sai estate. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Good. Make sure every centavo is accounted for. I want the freeze order ready before the clock strikes 12. Are you okay, Winona? I heard what happened in the dressing room. May pag-aalalang tanong ni Ramon. I am more than okay, Ramon. I am focused. Sagot ko habang pinapahid ang dugo sa aking labi, gamit ang dulo ng aking puting apron. Leandro thinks he can evict me from my own life. Hindi niya alam siya ang matatapon sa lugar na karapat-dapat para sa mga basurang katulad niya. Lumabas ako ng silid at naglakad patungo sa main ballroom. Ang bawat hakbang ko ay puno ng ritmo, isang marcha patungo sa huling laban. Nadaanan ko ang mga empleyadong nagmamadali, ang mga waiter na nag-aayos ng mga mesa at ang mga security guard na walang kamalay-malay na ang babaeng inaapi ng kanilang boss ay ang siyang tunay na nagpapasahod sa kanila. Habang papasok ako sa kusina, nakita ko si Severina de Mesa, ang manager ng banquet, na tila may tinitingnang mga papeles. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit at binigyan ako ng isang plastic na ngiti. Winnie, kanina ka pa hinahanap ni Doña Amparo. May mga VIP guests na raw na dumarating. Gusto niyang ikaw mismo ang kumuha ng kanilang mga coat at magsilbi ng appetizers. Make sure you don't look like a mess, okay, nakakahiya sa mga bisita. Tumingin ako kay Severina. May kakaiba sa kanyang mga mata, isang halong takot at pagkukunwari. Don't worry, Severina. I will make sure everyone gets exactly what they deserve tonight. Tumalikod ako at nagsimulang maghanda. Ang bawat plato ng appetizers na inilalagay ko sa tray ay tila mga bala na ikinakarga ko sa aking baril. Alam kong pinapanood nila ako. Alam kong natatawa sila sa aking kalagayan. Ngunit ang bawat tawa nila ay utang na babayaran nila ng may interes. Sa gitna ng pagmamadali, naramdaman ko ang muling pag-vibrate ng aking telepono. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero. The old man is safe. We are 5 minutes away from the city limits. Be ready. Ang aking lolo, ang aking alas. Huminga ako ng malalim at itinuwid ang aking likod. Ang hapdi ng sampal ni Leandro ay tila naging gasolina na nagpaliyab sa aking determination. Hindi na ito tungkol sa isang nasirang kasal. Ito ay tungkol sa isang imperyong kailangang bawiin at isang pangalang kailangang linisin. Habang naglalakad ako palabas ng kusina, bitbit ang mabigat na tray, nakita ko si Leandro sa dulo ng ballroom, nakikipagtawanan sa mga maimpluwensyang tao. Tumingin siya sa akin, isang tingin na puno ng pang-uuyam. Tila sinasabi niyang tapos na ang laban ko. Ngunit nagkakamali siya. Ang gabing ito ay hindi ang pagtatapos ng aking kwento. Ito ang simula ng kanyang bangungot. Ang papayang mga taong nag-aakalang kaya nilang tapakan ang aking dangal ay hindi alam na bawat pagyuko ko ay isang hakbang lamang patungo sa kanilang libingan. Ang asawa kong walang utang na loob at ang kanyang mother de pamilyang sakim ay naniniwalang ang tradisyon ay isang tuntungan para hiyain ako, ngunit ang bawat kamay na pilit nilang ipinapahalik sa akin ay magsisilbing gapos na hihila sa kanila pabagsak. Darating ang sandali na ang bawat luhang pilit kong itinago ay magiging apoy na tutupok sa kanilang kayabangan. Sa gabing ito, sa harap ng lahat, ipapakita ko sa kanila na ang tunay na reyna ay hindi kailangang sumigaw para kilalanin, dahil sa oras na tumayo ako mula sa aking pagkakaluhod, ang buong mundo nila ang guguho. Ang ballroom ng Sagrado Hotel ay tila isang malaking tanghalan ng kaplastikan. Ang bawat dekorasyon, ang bawat kristal na chandelier at ang bawat bango ng mga bulaklak ay binayaran ng dugong kinuha mula sa aking pamilya. Si Winona ay nakatayo sa gitna ng kaguluhan ng mga server, ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagmasid sa kabila ng pagod. Ang tunog ng mga kagamitang inihahanda para sa gala ay nagmistulang isang mabilis na tibok ng orasan. Winnie, halika rito. Ang matinis na boses ni Doña Amparo ay pumutol sa konsentrasyon ni Winona. Ang matanda ay nakatayo sa gilid ng entablado kasama si Leandro at si Celestina na tila ba mga modelo ng isang perpektong pamilya. Mabilis na lumapit si Winona, bitbit ang isang maliit na tuwalya. Ang kanyang mukha ay parang isang blankong papel. Walang emosyon, walang takot. Bakit, Doña Amparo? Tanong niya, ang kanyang boses ay malamig at kontrolado. Nakikita mo ba si Celestina? Siya ang magiging mukha ng gabing ito? At dahil ikaw ang asawa ni Leandro sa papel,
Kailangan mong matutunan ang iyong lugar, sabi ni Amparo habang may mapang-uyam na ngiti. Gusto kong ipakita sa lahat na marunong kang gumalang sa mas nakakataas sa'yo. Mano ka kay Celestina. Ngayon din, nanigas ang buong paligid. Ang mga empleyadong malapit sa kanila ay napatigil sa kanilang ginagawa. Ang pagmamano ay isang sagradong tradisyon ng paggalang sa mga nakatatanda, ngunit ang iutos ito para sa isang babaeng kasing edad lang ni Winona at isang kabit pa ay ang pinakarurok ng pambabastos. Tumingin si Leandro kay Winona, wala siyang bakas ng awa. Gawin mo na, Winnie, para naman kahit minsan ay magmukha kang may breeding. Celestina is part of the inner circle now. Show her some respect. Ngumiti si Celestina, ang kanyang kamay ay nakalahad na tila ba naghihintay ng isang deboto. Don't be shy, Winnie, it's just a sign of respect. Sabi mo nga kanina ang dangal ay hindi nabibili. Ipakita mo ang dangal mo ngayon. Dahan-dahang humakbang si Winona. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Alam niyang lahat ay nakatingin. Alam niyang ito ang sandaling gusto nilang makita ang kanyang ganap na pagsuko. Unti-unti siyang yumukod. Kinuha niya ang kamay ni Celestina. Ang balat ng babae ay malamig kasing lamig ng kanyang budhi. Nang idampi ni Winona ang kanyang noo sa likod ng kamay ni Celestina, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, bumulong si Winona ng napakahina sapat lamang para marinig ni Celestina. Enjoy the throne while it's still warm, Celestina. Dahil bukas kahit ang sahig na tinatapakan mo ay hindi mo na pag-aarian. Bahagyang nanginig ang kamay ni Celestina, ngunit bago pa siya makasagot, tumayo na. Nang tuwid si Winona, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag, hindi liwanag ng pag-asa, kundi liwanag ng isang paparating na sakuna. Tapos na po doon niya, Amparo, sabi ni Winona, ang kanyang tinig ay walang bahid ng galit. May kailangan pa po ba kayo? Wala na, magtrabaho ka na roon, pagtataboy ni Amparo, na tila ba nakuha na ang kanyang gustong makita. Habang naglalakad palayo si Winona, sinalubong siya ni Severina de Mesa. Ang manager ay may hawak na logbook, ngunit ang kanyang tingin ay nakapako sa mga Villafuerte. Winnie, sumunod ka sa akin sa holding room. May kailangan tayong ayusin sa listahan ng mga dadalo, sabi ni Severina. Ang kanyang boses ay tila may halong babala. Pagpasok nila sa maliit na silid, sinarado ni Severina ang pinto. Bakit mo ginawa iyon? You didn't have to let them treat you like that. Minsan, Severina, kailangan mong bumaba para makita kung gaano kataas ang lundag na kailangan mong gawin, sagot ni Winona habang inaayos ang kanyang gusot na uniforme. Nagawa mo ba ang ipinagawa ko? Nag-aalangang tumango si Severina. I secured the guest list, pero Winnie, naghihinala na si Doña Amparo. May mga tauhan siyang nakabantay sa bawat galaw mo. Kung malaman nilang nakikipag-ugnayan ka sa labas, hayaan mo silang magbantay, putol ni Winona. Ang mga taong kampante sa kanilang kapangyarihan ay ang mga taong pinakamadaling pabagsakin. Siguraduhin mo lang na ang table for one sa tabi ng entablado ay mananatiling bakante para sa huling bisita. Isang mabilis na katok sa pinto ang nagpatigil sa kanilang pag-uusap. Isang waiter ang pumasok, ang mukha ay putla sa takot. Ma'am Severina, pinatatawag po kayo ni Doña Amparo sa office. May nakita raw siyang discrepancy sa audit na ibinigay ninyo kanina. Nagkatinginan sina Severina at Winona. Ang mitya ay nagsisimula ng masunog. Pumunta ka na, Severina. Alam mo ang dapat mong gawin, sabi ni Winona. Nang maiwan siyang mag-isa, inilabas ni Winona ang kanyang burner phone. May isang bagong mensahe. The guest of honor is landing. Stand by for the final signal. Huminga ng malalim si Winona. Ang bawat bahagi ng kanyang plano ay unti-unti nang nagtatagpo. Ang pambabastos na naranasan niya kanina ay naging huling piraso ng puzzle na kailangan niya upang mapalakas ang kanyang loob. Hindi na siya ang babaeng sumusunod, siya na ang nagpapatakbo ng laro. Inayos niya ang kanyang buhok at tumingin sa salamin. Ang sugat sa kanyang palad ay kumikirot pa rin, ngunit ito ay naging simbolo na lamang ng kanyang sakripisyo. Tonight, the Villafuertes will learn the meaning of the word payment, bulong niya sa hangin. Lumabas siya ng holding room at bumalik sa ballroom. Ang tugtog ay nagsisimula na, ang mga bisita ay dumarating na sa kanilang mga marangyang sasakyan. Ngunit sa gitna ng lahat ng liwanag at ginto, isang bagyo, ang tahimik na nag-aabang, at si Winona ang nasa sentro nito. Ang huling babala ay naibigay na. Ang bitag ay nakahanda na, at ang reyna ay handa na sa kanyang huling hakbang. Ang tiwala ay isang marangyang bagay na hindi ko na kayang bayaran,
lalo na sa mundong binuo mula sa mga kasinungalingan. Sa bawat ngiti ng mga taong akala ko ay kakampi, natutunan kong maghanap ng talim na nakatago sa likod ng kanilang mga labi. Ang akala nilang pagkatalo ko ay ang huling mitya na magpapasabog sa kanilang kuta ng kapalaluan. Hayaan silang magdiwang sa harap ng apoy na tumutupok sa aking mga pinaghirapan dahil hindi nila alam na ang bawat abo na lumilipad sa hangin ay magiging gabok na bubulag sa kanila sa huling sandali. Sa gitna ng trahedyang ito, ang aking katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang hudyat ng isang mas malupit na pagbawi. Panoorin ninyo akong masunog, ngunit huwag kayong kukurap dahil mula sa mga abong ito babangon ang isang reynang hindi ninyo kailanman mapapatumba. Ang opisina ni Leandro sa itaas na bahagi ng hotel ay tila isang kuwebang puno ng mga anino. Madilim ang paligid, tanging ang liwanag mula sa maliit na lampara sa lamesa ang nagbibigay ng buhay sa silid. Si Severina ay mabilis na kumikilos, ang kanyang mga kamay ay tila nanginginig habang binubuksan ang vault. Narito na, Winnie, lahat ng mga orihinal na dokumento ng paglilipat ng shares ni Leandro patungo sa shell company niya. Kunin mo na ito bago pa tayo mahuli. Pabulong na sabi ni Severina, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Inabot ni Winona ang makapal na folder. Naramdaman niya ang bigat ng mga papel, ang katumbas ng 10 taon niyang paghihintay. Salamat, Severina. Hindi ko malilimutan ang tulong mo. Ngunit bago pa man makahakbang si Winona patungo sa pinto, ang tunog ng pag-ikot ng lock ay umaling-aungaw sa katahimikan. Ang pinto ay marahas na bumukas, at ang liwanag mula sa hallway ay naglantad sa 2 figurang matagal nang nag-aabang, si Leandro at Doña Amparo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Leandro. Habang naglalakad siya, papasok ang kanyang mga kamay ay nakapamulsa. Tiktas, Winnie, I expected more from you. Did you really think Severina would choose a maid over the family that feeds her? Dahan-dahang lumingon si Winona kay Severina. Ang manager ay hindi makatingin ng diretso. Lumipat ito sa tabi ni Amparo, bitbit ang malamig na mukha ng isang taksil. Pasensya na, Winnie. Kailangan ko lang protektahan ang sarili ko. Severina is a smart woman, Winnie. Unlike you, Tad. Dagdag ni Amparo habang iwinawagayway ang kanyang gintong abaniko. Ibigay mo sa akin ang folder na yan, ngayon din. Walang nagawa si Winona kundi ang bitawan ng folder sa ibabaw ng lamesa. Mabilis itong kinuha ni Leandro at binuksan. Isang mapanuring ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang tinitingnan ang mga dokumento. Ang galing! Detailed audit, bank statements, even the fake signatures I used. You really did your homework, sabi ni Leandro. Pagkatapos sa isang mabilis na galaw, itinapon niya ang mga papel sa loob ng fireplace na nagniningas sa gilid ng silid. Ang tunog ng papel na kinakain ng apoy ay pumuno sa silid. Ang bawat pahina ay unti-unting nagiging itim, ang mga letra ay naglalaho sa gitna ng mainit na liwanag. Si Winona ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mga mata ay nakapako sa nagliliyab na ebidensya. Hindi siya kumikilos, hindi siya sumisigaw. Ano ngayon, Winnie, nasaan na ang tapang mo, pangungutya ni Amparo? Akala mo ba ay madadaig mo kami? You are a nobody. Isang hamak na impostora na nagpapanggap na tagapagmana. You're just a hallucinating girl who thinks she has a drop of sagrado blood. Kinuha ni Leandro ang isang asul na envelope mula sa kanyang drawer at marahas itong ibinato sa dibdib ni Winona. Papers, pipirmahan mo iyan, divorce and a full waiver of any claims to the Villafuerte estate. If you sign it now, hahayaan kitang umalis ng buhay pagkatapos ng gala. Pero kung hindi ano. Sa wakas ay nagsalita si Winona. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng isang nakakakilabot na katahimikan. Kung hindi, ipapakulong kita sa pagnanakaw at industrial espionage, sagot ni Leandro. Gagawa ako ng paraan para mabulok ka sa selda na kahit ang anino mo ay hindi na makita ng mundo. You are a fake, Winnie. At sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ng bisita mamaya na ang asawa ko ay isang kriminal. Lumapit si Amparo kay Winona at dinuro ito sa mukha. Mamaya sa ballroom bago matapos ang gabi, kukuha ka ng microphone at hihingi ka ng tawad sa amin sa harap ng lahat. Sasabihin mo na ikaw ay isang manlilin lang. Pagkatapos tatawagin ko ang mga pulis para kaladkarin ka palabas. I want you destroyed both legally and socially. Tumingin si Winona sa apoy sa fireplace. Ang mga dokumento ay naging abo na. Isang maliit na ngiti, isang ngiting hindi nila napansin ang saglit na gumuhit sa kanyang mga labi. Sa loob-loob niya, alam niyang ang folder na sinunog nila ay mga kopya lamang na sadyang inihanda niya para sa sandaling ito.
Ang orihinal ligtas na itong hawak ni Attorney Ramon. Masusunod po, Doña Amparo, sabi ni Winona habang dahan-dahang pinupulot ang divorce papers. Pipirmahan ko ito sa tamang panahon. Huwag mo kaming subukan, Winnie, sigaw ni Leandro. Now get out! Go back to the ballroom and do your job. Be a good little maid for the last few hours of your freedom. Lumabas si Winona ng opisina. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga hakbang ay hindi nag-aalinlangan. Nang makarating siya sa dulo ng pasilyo, naramdaman niya ang muling pag-vibrate ng kanyang burner phone. The guest of honor has arrived at the hotel entrance. Severina has finished her part of the act. We are ready, ang text mula kay Attorney Ramon. Napahinto si Winona. Ang pagkakanulo ni Severina ay bahagi ng kanyang plano, isang pain upang maging kampante sina Leandro at Amparo na wala na siyang armas. Ang kanilang pagiging kampante ang magiging pinakamalaking pagkakamali nila. Tumingin siya sa malaking bintana ng hotel na tanaw ang lungsod ng Manila. Ang mga ilaw ay nagniningning, tila mga hiyas na naghihintay na mapag-arian muli. Burn everything you want, Leandro, bulong niya sa hangin. Dahil ang apoy na sinimulan ninyo ang siyang tutupok sa inyong lahat mamaya. Sa ibaba, ang tunog ng orchestra ay nagsisimula ng umalingaw-ngaw, hudyat na ang main event ng gabi ay malapit na. Ang entablado ay nakahanda na, ang mga tauhan ay nasa posisyon na, at ang tunay na bida ay handa na sa kanyang huling pagpapakilala. Ang bawat alaala ng aking kabataan ay tila mga anino na pilit kumakawala sa madilim na sulok ng aking isipan. Ang hapdi ng nakaraan ay hindi isang sugat na kailangang gamutin, kundi isang sandata na kailangang patalasin. Sa loob ng maraming taon, ibinaon ko ang aking tunay na pangalan. Sa ilalim ng mga abong iniwan ng aking ina, nagkunwaring mahina at walang laban, upang mapanood ang tunay na kulay ng mga taong nakapaligid sa akin. Ngunit ang gabi ng aking pagtatago ay tapos na. Sa bawat patak ng ulan sa labas ng hotel na ito, nararamdaman ko ang paghugas sa lahat ng dumi ng aking pagtitimpi. Darating ang sandali na ang bawat luhang pinigil ko ay magiging agos na tatangay sa lahat ng nagtangkang magnakaw sa aking kaharian. Hindi na ako ang batang natatakot sa dilim, dahil sa gabing ito, ako ang dilim na lalamon sa kanilang lahat. Naglakad si Winona palabas ng service exit malayo. Sa mga mata ng mga security guard ni Leandro, ang hangin sa labas ay malamig at may dalang amoy ng paparating na ulan. Sa dulo ng madilim na loading dock, isang itim at makintab na sasakyan ang tahimik. Na naghihintay, ang mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang mano nila sa gitna ng gabi. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran. Hindi nag-atubili si Winona at pumasok sa loob. Ang amoy ng mamahaling balat at sandalwood ay agad na bumalot sa kanya, ang amoy ng kanyang tunay na tahanan. Doon sa gitna ng karangyaan ng sasakyan, nakaupo ang isang matandang lalaki na may puting buhok at tindig na kasing tatag ng isang bundok. Apoy, ang boses ni Don Arturo Say ay gumaralgal sa emosyon, ngunit nanatiling malakas. Masyadong matagal mong tiniis ang dumi ng mga Villafuerte. Tumingin si Winona sa kanyang lolo. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay kasing lamig ng yelo ay saglit na lumambot. Kailangan ko itong gawin, lolo. Hindi sapat na bawiin ko lang ang hotel. Kailangan kong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ni Amparo upang itago ang katotohanan tungkol kay mama. Huminga ng malalim ang matanda at kinuha ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang tabi. Ang iyong ina ay namatay na may hawak na sikreto, Winona. Isang sikreto na hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa isang kasunduang ipinagkanulo ng tatay ni Leandro. Akala nila ay tapos na ang lahat nang mawala ang iyong ina, ngunit hindi nila alam na nag-iwan siya ng isang buhay na patotoo. At ikaw iyon. Binuksan ni Don Arturo ang kahon. Sa loob nito ay nagniningning ang isang signet ring, ang pinagsamang simbolo ng mga pamilyang Sagrado at Say. Ito ang susi sa lahat ng vault, lahat ng account at lahat ng kapangyarihan ng dalawang pinakamalaking angkan sa bansa. Isuot mo ito, apo, sabi ni Don Arturo habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Winona. Panahon na para bawiin natin ang sa atin. Ang buong puwersa ng mga Say ay nasa likod mo. Isang hudyat mo lang at sisiguraduhin kong kahit ang pangalang Villafuerte ay mabubura sa kasaysayan ng bansang ito. Naramdaman ni Winona ang bigat ng singsing sa kanyang daliri. Hindi ito pabigat kundi isang angkla na nagpapatatag sa kanyang desisyon. Hindi pa ngayon, lolo. Gusto kong panoorin nila ako. Gusto kong makita nila ang bawat sentimo ng kanilang ninakaw na unti-unting naglalaho,
habang nakatingin sila sa akin. Don't just destroy them, Arturo. I want them to watch me rebuild everything they tried to steal, and I want them to realize that I am the one who will decide if they deserve to breathe the air in my hotel. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Don Arturo. You really are your mother's daughter. Cold, calculated, and terrifyingly beautiful. Ang gown mo ay handa na sa itaas na suite. Severina has finished the swap. Walang makakaalam hanggang sa sandaling humakbang ka sa entablado. Salamat, Lolo, sabi ni Winona. Magkita tayo sa ballroom. Huwag kang magpapakita hanggat hindi ko ibinibigay ang senyas. Mag-iingat ka, Winona. Ang mga hayop na nasusukol ay ang pinakamababangis na kalaban, babala ng matanda. Huwag kayong mag-alala, Lolo, sagot ni Winona, habang hawak ang hawakan ng pinto. Dahil ang hayop na kinakalaban nila ay hindi lang mabangis. Siya ang may-ari ng gubat na kinaroroonan nila. Lumabas si Winona ng sasakyan. Ang mabigat na pinto ay sumara ng may kasamang katiyakan isang tunog na tila nagtatapos sa isang kabanata ng kanyang buhay. Habang naglalakad siya pabalik sa hotel ang kanyang anino, ay tila lumalaki sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Hindi na siya ang waitress na si Winnie. Siya na si Winona Sagradosay, ang babaeng magtuturo sa mga Villafuerte kung ano ang tunay na kahulugan ng impyerno. Sa loob ng hotel ang orkestra ay nagsisimula ng magtugtog ng isang mabilis na kanta, ngunit para kay Winona, ang naririnig niya ay ang huling panalangin ng kanyang mga kaaway. Isang oras bago ang huling paghuhukom, ang asawa kong Taksil at ang kanyang mother de pamilyang Sakim ay naghahanda na para sa kanilang huling tagumpay. Akala nila ay sapat na ang gawin akong katatawanan sa harap ng buong Manila upang tuluyan akong burahin sa mundong ito. Hindi nila alam ang entabladong itinayo nila para sa kanilang kayabangan ay ang siya ring magiging lulubugan ng kanilang dangal. Habang ang gabi ay unti-unting lumalalim ang bawat hininga nila ay nagiging bilang na. At ang tanging maririnig nila sa dulo ay ang tunog ng aking pagbabalik. Ang pohang Grand Ballroom ng Sagrado Hotel ay nagliliyab sa liwanag ng libu-libong kristal mula sa mga chandelier tila mga bituing bumagsak upang saksihan ang isang kasalanan. Ang amoy ng mamahaling French perfume at ang usok ng mga imported na sigarilyo ay bumabalot sa bawat sulok, lumilikha ng isang mapanglaw na atmosfera ng karangyaan. Sa gitna ng silid ang mga pinakamakapangyarihang tao sa lungsod ay nagtitipon ng kanilang mga tawa ay tila mga hiyaw ng mga buwayang naghihintay ng biktima. Winnie, bakit nakatayo ka lang dyan? Ang apron mo ay may mantsa pa ng alak mula kanina. Ayusin mo ang sarili mo dahil sa harap ng mga VIPs ka magsisilbi. Now move. Ang boses ni Doña Amparo ay tumusok sa ingay puno ng puot at pagmamadali. Si Winona na nakasuot ng isang luma at tila kupas na uniforme na sadyang pinili ni Amparo upang magmukha siyang kaawa-awa ay hindi kumibo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa malaking orasan sa pader. 7 minuto na lang. Winnie, are you deaf? Serve the appetizers to table number 1. At siguraduhin mong nakayuko ka habang ginagawa iyon. Ayaw kong makita ng mga kaibigan ko ang mukha ng isang malas na asawang katulad mo, dagdag ni Leandro, habang inaayos ang kanyang mamahaling tuxedo sa harap ng salamin. Dahan-dahang kinuha ni Winona ang mabigat na tray. Ang bawat hakbang niya patungo sa table number 1 ay tila isang marcha patungo sa isang bitayan, ngunit hindi para sa kanya, kundi para sa mga taong nasa paligid niya. Nang makarating siya sa mesa, nakita niya si Celestina na nakaupo sa gitna, suot ang kwintas ni Mama. Ang kislap ng mga brilyante ay tila nangungutya sa kanyang kalagayan. Oh, look who's here! The official servant of the night, tumatawang sabi ni Celestina sa kanyang mga kaibigang socialite. Be careful, girls. Baka mahulugan ng dumi ang mga damit ninyo. This woman doesn't know the meaning of hygiene or class. Isang malakas na tawanan ang sumabog sa mesa. Si Winona ay nanatiling nakatayo ng tuwid ang kanyang likod ay hindi nabaluktot sa kabila ng mga pang-aapi. Sa gitna ng tawanan siya ay mukhang isang reynang nakasuot lamang ng maskara ng isang alipin. Ang kanyang katahimikan ay tila isang nagbabadyang bagyo. Winnie, baka gusto mong ipaliwanag sa amin kung paano mo nakuha ang apelidong Villafuerte. Is it through black magic or just plain desperation? Tanong ng isa sa mga kaibigan ni Celestina. Ang apelidong hawak ko ngayon ay isang responsibilidad, hindi isang palamuti. Mahinahong sagot ni Winona. At ang mga palamuting suot ng iba rito
ay mga bagay na hiram lamang sa tadhana. Napatigil ang tawanan. Tumingin si Celestina ng masama kay Winona, ngunit bago pa siya makasagot, ang mga ilaw sa ballroom ay dahan-dahang namatay. Isang spotlight ang tumutok sa gitna ng entablado kung saan nakatayo si Leandro, hawak ang isang mikropono. Ladies and gentlemen, friends and business partners, panimula ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng peking autoridad. Tonight is not just a celebration of the Sagrado Hotel's anniversary, it is a celebration of a new era. Bukas ang hotel na ito ay sasailalim sa isang bagong isang pamunuan na magdadala sa atin sa rurok ng tagumpay. Ngunit bago iyon, nais kong magpasalamat sa isang espesyal na babae na naging inspiration ko. Tumingin si Leandro kay Celestina at itinaas ang kanyang baso. To Celestina, the woman who showed me what true loyalty and elegance mean. Hindi katulad ng iba na naging pabigat lamang sa aking pag-akyat. Muling nagtawanan ng mga tao, ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Winona na nasa gilid lamang ng entablado, bitbit ang kanyang tray. Si Amparo ay nakangiting nakatingin sa kanyang anak, tila ba ipinagmamalaki ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito upang durugin ang dangal ni Winona. And now, pagpapatuloy ni Leandro, ang kanyang tono ay naging mas seryoso. Bago natin pirmahan ang huling kasunduan para sa pagbebenta ng shares, nais kong ipakilala ang tao na kumpirmadong bibili ng ating kinabukasan. Ang majority stakeholder ng Sagrado Say Group na kanina lamang ay dumarating na sa ating pintuan. Ang tunog ng malaking pinto ng ballroom na bumubukas ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang hudyat ng digmaan. Ang malamig na hangin mula sa labas ay pumasok, nagpapatay sa ilang mga kandila sa mga mesa. Isang matandang lalaki na may puting buhok at tindig na kasing tatag ng bakal ang humakbang papasok kasama ang isang pangkat ng mga abogadong nakasuot ng itim. Nanigas si Leandro sa entablado. Ang basong hawak niya ay muntik ng mabitawan nang makilala ang mukha ng taong pumasok. Si Doña Amparo ay napatayo, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Don Arturo Say, bulong ni Amparo, ang kanyang boses ay puno ng takot na hindi niya maitago. Ngunit hindi sa kanila tumingin si Don Arturo. Ang kanyang mga mata ay diretso sa isang babaeng nakasuot ng uniforme ng waitress na ngayon ay dahan-dahang ibinababa ang kanyang tray sa sahig. May we welcome the majority stakeholder? Ulit ng host sa entablado, ngunit ang kanyang boses ay tila nawawala sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Tumingin si Winona kay Leandro, pagkatapos ay kay Amparo at sa huli ay kay Celestina. Isang maliit at matalim na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, ang ngiti ng isang mangangaso na sa wakas ay nakita ng mahulog ang kanyang huling biktima sa bitag. Ang orasan sa pader ay tumunog ng eksaktong 12:00. Sa ilalim ng liwanag ng libu-libong kristal, ang bawat mata sa loob ng ballroom ay tila mga saksi sa isang paghuhukom na walang sino man ang nakakita na darating. Ang katahimikan ay naging mas mabigat pa sa gintong nakapaligid sa amin. Isang katahimikang bumabalot sa bawat hininga ng mga taong dati ay walang tigil sa pagtawa. Ang lalaking dati kong tinawag na asawa ay nakatayo sa gitna ng entablado, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, habang ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting dumudulas sa kanyang mga daliri. Hindi sapat ang bawiin ang aking pangalan. Kailangan kong panoorin ang kanilang pagguho sa harap ng lahat ng taong ginamit nila upang hiyain ako. Sa gabing ito, ang waitress na tinapakan nila ay magiging reynang kikitil sa kanilang mga ambisyon. Walang luha, walang pag-aalinlangan, tanging ang malamig na katotohanan na ang tunay na may-ari ng imperyong ito ay nagbalik na upang maningil. Mabilis na bumaba si Leandro mula sa entablado, ang kanyang mukha ay pinipilit na magpakita ng isang ngiti na halatang peke at puno ng takot. Lumapit siya kay Don Arturo Say, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang kamay ng matanda upang magmano. Don Arturo, what a surprise! Hindi namin inaasahan na darating ang pinakamahalagang bisita sa gabing ito ng mas maaga. Ang boses ni Leandro ay gumaralgal, puno ng pilit na paggalang. I am Leandro Villafuerte, the acting CEO of Sagrado Hotel. It's an honor to finally meet the man who will soon be our major partner. Ngunit si Don Arturo ay nanatiling parang isang pader ng yelo. Hindi niya tinanggap ang kamay ni Leandro. Sa halip, ang kanyang malamig na tingin ay naglakbay mula sa ulo hanggang paa ng lalaki, tila tinitimbang ang bawat hibla ng pagkatao nito at nakikita lamang ang basura. Acting CEO, ang boses ni Don Arturo
ay mahina ngunit umalingaw-ngaw sa buong ballroom, sapat na upang marinig ng lahat. Ang huling balita ko, ang hotel na ito ay pag-aari ng pamilyang Sagrado, at hanggat may isang Sagrado na humihinga ang mga Villafuerte, ay mananatiling mga tauhan lamang na binabayaran para mag-alaga ng hindi sa kanila. Natahimik ang lahat. Si Doña Amparo na kanina ay punong-puno ng kayabangan, ay dahan-dahang lumapit ang kanyang muka, ay puno ng pawis sa kabila ng lamig ng aircon. Don Arturo, baka may hindi lang tayo pagkakaunawaan. Ang kasunduan para sa pagbebenta ng shares ay walang bisa kung ang pumirma ay walang karapatan. Putol ni Don Arturo. Pagkatapos ng walang babala ay humakbang siya patungo sa gilid ng entablado diretso sa kinaroroonan ni Winona na nakatayo pa rin bitbit ang kanyang tray. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kuryosidad ay tila isang apoy na mabilis na kumakalat. Bakit ang pinakamakapangyarihang tao sa industriya ay naglalakad patungo sa isang hamak na waitress? Nang makarating sa harap ni Winona, tumigil si Don Arturo. Isang saglit na katahimikan ang namayani bago dahan-dahang yumukod ang matandang lalaki, isang pagyukod na puno ng tunay na paggalang. Masyado ka nang matagal na nagtiis sa dumi ng silid na ito, apo. Panahon na para alisin mo ang maskara. Dahan-dahang ibinaba ni Winona ang tray sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng pilak sa marmol ay tila isang hudyat. Inabot niya ang lock ng kanyang maduming apron. Sa isang mabilis at pinunagalaw, hinubad niya ang uniforme ng katulong. Sa ilalim nito bumungad ang isang napakagandang emerald silk gown na sadyang idinisenyo upang yakapin ang kanyang figura, isang gown na itinago niya sa tulong ni Severina. Ang bawat brilyante sa kanyang signet ring na kanina ay nakatago sa ilalim ng telang suot niya ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng mga spotlight. Si Winona ay tumayo ng tuwid ang kanyang leeg, ay mataas ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa isang awtoridad na hindi matatantanan ng sinuman. Winona, ang boses ni Leandro, ay halos pabulong na puno ng hindi makapaniwalang takot. Anong ibig sabihin nito? Naglakad si Winona patungo sa gitna ng entablado, ang bawat pagtama ng kanyang takong sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para sa ego ni Leandro. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng host na napatulala na rin. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Winona ay malinaw, malamig at puno ng kapangyarihan. Ako si Winona Sagrado Sai, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Sagrado at ang apo ni Don Arturo Sai. At ang hotel na kinatatayuan ninyo ngayon, hindi ito ibinebenta. Dahil sa gabing ito, binabawi ko na ang bawat pader, bawat sentimo at bawat dangal na sinubukan ninyong nakawin. Tumingin siya kay Celestina na ngayon ay pilit na itinatago ang kanyang leeg na suot ang nakaw na kwintas. Celestina, ang hiyas na suot mo ay may sumpa para sa mga magnanakaw. Security, pakiasikaso ang ating panauhin. I want that necklace back in my safe and I want her out of my sight. Winnie, sandali, mag-usap tayo, sigaw ni Leandro habang sinusubukang lumapit, ngunit agad siyang hinarang ng dalawang malalaking bodyguards ni Don Arturo. Hindi na tayo mag-uusap, Leandro, sagot ni Winona habang tinitingnan ng asawa ng may matinding pandidiri. Dahil ang susunod na kakausapin mo ay ang aking mga abogado at ang mga awtoridad. Doña Amparo, ang gamot na itinago ninyo sa inyong cabinet, hawak na iyan ng forensic team. Ang bawat kasalanang ginawa ninyo sa aking ina ay may kabayaran na ngayon. Napaupo si Amparo sa sahig, ang kanyang marangyang gown ay kumulubot, ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng 1 minuto. Si Celestina naman ay pilit na kinakaladkad ng mga security palabas habang sumisigaw, ngunit walang sino man sa mga bisita ang nagtangkang tumulong. Ang lahat ay nakatitig lamang sa babaeng nasa entablado, ang waitress na naging reyna. Tumingin si Winona sa buong ballroom. Ang kanyang tagumpay ay hindi lasang matamis. Ito ay lasang katarungan, malamig at sapat. The gala is officially over for the Villafuertes, pagtatapos ni Winona. But for the Sagrado Sai group, the real celebration has just begun. Habang naglalakad siya pababa ng entablado kasabay ni Don Arturo, naramdaman ni Winona ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa kamay ni Attorney Ramon na nasa gilid. Isang mensahe ang bumungad. The police are at the back entrance. We have the warrants. Huminga ng malalim si Winona. Ang bawat plano, bawat sakit at bawat pagtitiis ay nagbunga na.
Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay may isang aninong nanatili sa dulo ng ballroom, si Severina de Mesa, na nakatingin sa kanya ng may kakaibang ngiti, tila may isa pang lihim na hindi pa nailalantad. Ang bawat imperyong itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay nakatakdang gumuho sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Ngayong gabi, ang bawat pader na inakala nilang matatag ay nagiging alikabok na lamang sa aking harapan. Ang kapangyarihang ginamit nila upang saktan ako ay siya ring gapos na hihila sa kanila patungo sa madilim na selda ng kanilang sariling gawa. Hindi sapat ang makita silang matalo. Kailangan kong maramdaman nila ang bawat sentimo ng kanilang ninakaw na naglalaho, ang bawat piraso ng kanilang dangal na nadudurog hanggang sa wala nang matira, kundi ang katotohanan ng kanilang kawalan. Ang katarungan ay hindi lamang isang salita, ito ay isang malamig at matalim na espada. At sa gabing ito, ako ang may hawak ng talim nito. Sa gitna ng nagkakagulong ballroom si Winona ay nakatayo sa gitna ng entablado, ang kanyang emerald gown ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kahit anong awa habang pinapanood ang mga security guard na pinalilibutan ang mga Villafuerte. Winona, please, mag-usap tayo ng maayos. Ang boses ni Leandro ay puno ng desperasyon habang sinusubukang abutin ang dulo ng gown ng kanyang asawa. Nalinlang lang ako ni Celestina, siya ang may plano ng lahat ng ito, mahal kita, Winona. Everything I did was for our future. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Winona. Our future, Leandro, ang future mo kasama ang pera ng pamilya ko. You didn't just cheat on me. You tried to erase my mother's legacy. Huwag mong gamitin ang salitang mahal, dahil kahit ang anino mo ay hindi alam ang kahulugan niyan. Hinarap ni Winona ang mga bisita, ang bawat isa ay tila nakapako ang paningin sa kanya. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula kay Attorney Ramon at itinaas ito. Para sa kaalaman ng lahat, ang kumpanyang bibili sana ng Sagrado Hotel ngayong gabi, ang Villafuerte International Holdings, ay napatunayang walang sapat na pondo. Ang perang ginamit nila para sa down payment ay galing sa illegal na paglilipat ng shares mula sa trust fund ng aking ina, paliwanag ni Winona. At ang kumpanyang tunay na nagmamay-ari na ng lahat ng utang ng mga Villafuerte ito ay ang SS Legacy Assets, na ang tanging may-ari ay ako. Napahawak si Doña Amparo sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng pader. Hindi maaari. I signed the sale, hawak ko ang tseke. Ang tsekeng hawak ninyo, Doña Amparo, ay tumalbog na bago pa man ninyo mahawakan ang pluma, sabi ni Winona, habang bumababa ng entablado upang harapin ang matanda ng malapitan. Dahil sa sandaling pinirmahan ninyo ang dokumentong iyon, opisyal na ninyong isinuko ang lahat ng inyong ari-arian, kabilang ang inyong mansion para bayaran ang mga utang ninyo sa pamilyang sagrado. You monster! Sigaw ni Amparo, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng galit at takot. I am not a monster, Doña. I am just a professional recovering her stolen goods. Sagot ni Winona. Attorney Ramon, paki-present ang ebidensya ng forensic audit tungkol sa mga gamot ni Mama. Lumitaw sa malaking screen ng ballroom ang mga dokumento at mga video recording. Isang video ang nagpakita kay Doña Amparo na lihim na pinapalitan ang mga gamot ng ina ni Winona 10 taon na ang nakalilipas. Isang kolektibong singhap ng gulat ang umalingaw-ngaw mula sa mga bisita. Iyan ang dahilan kung bakit namatay ang nanay ko. Ang boses ni Winona ay nanginginig sa pigil na galit, ang tanging pagkakataon na nagpakita siya ng emosyon. Hindi siya namatay sa sakit. Pinatay ninyo siya dahil alam niyang ninanakawan ninyo ang hotel. Ngayon harapin ninyo ang hatol ng batas. Sa hudyat ni Winona, pumasok ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa ballroom. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang death march. Mabilis nilang nilapitan sina Leandro at Amparo. Leandro Villafuerte, Doña Amparo Villafuerte, you are under arrest for corporate fraud, embezzlement, and the reopening of the homicide case of Maribel Sagrado, anunsyo ng opisyal. Nagwala si Leandro, sinusubukang kumawala, ngunit ang mga posas ay mabilis na ikinandado sa kanyang mga kamay. Si Amparo naman ay tila nawalan ng malay at dahan-dahang bumagsak sa sahig, ngunit walang sino man ang lumapit upang tulungan siya. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Severina de Mesa kay Winona. Ang manager ay may bitbit na isang maliit na digital recorder. Tapos na ang trabaho ko, Winona. Lahat ng pag-uusap nila sa opisina kanina,
Habang sinusunog ang mga papeles, ay narito na. Naka-livestream din ang lahat sa SEC office. Tumingin si Winona kay Severina. Salamat Severina, bakit mo ito ginawa? Alam kong galit ka rin sa tatay ni Leandro, pero bakit ka pumanig sa akin? Ngumiti si Severina, isang ngiting puno ng pait. Dahil ang nanay mo lang ang tanging taong tumingin sa akin nang may respeto noong nagsisimula pa lang ako bilang janitress dito. I owed her my life, Winona. At ang makitang bumabagsak ang mga Villafuerte ay ang huling regalong maibibigay ko sa kanya. Tumango si Winona. Pinanood niya ang pagkaladkad sa kanyang asawa at biyenan palabas ng hotel. Ang bawat camera ng mga press na kanina ay naroon para sa selebrasyon ay abala na ngayon sa pagkuha ng larawan ng kanilang kahihiyan. Nang tuluyan ng mawala ang mga Villafuerte sa kanyang paningin, huminga ng malalim si Winona. Inabot niya ang kamay ng kanyang lolo si Don Arturo na kanina pa nakamasid ng may pagmamalaki. Tapos na lolo, bulong ni Winona. Hindi pa apo Encon, sagot ni Don Arturo. Ngayon pa lang magsisimula ang muling pagbangon ng Sagrado Hotel at ngayon pa lang magsisimula ang tunay mong buhay. Habang ang mga bisita ay dahan-dahang umaalis, bitbit ang balitang yuyunig sa buong bansa. Bukas ng umaga nanatiling nakatayo si Winona sa gitna ng ballroom. Ang katahimikan ay muling bumabalot sa silid, ngunit hindi na ito ang katahimikan ng pagtitimpi. Ito na ang katahimikan ng kalayaan. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, naramdaman ni Winona ang muling pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Hindi pa tapos ang lahat, Winona. Ang kwintas na kinuha mo, may itinatago itong mas malalim na lihim sa loob ng lock nito. Buksan mo. Ang bawat buntong hininga ng katahimikan sa loob ng malawak na ballroom ay tila isang malakas na palakpak para sa aking tagumpay. Ang mga taong dati ay tinitingala bilang mga Diyos ng lipunan ay wala na, tanging ang amoy ng kanilang nabubulok na dangal ang naiwan sa hangin. Ngunit ang katarungan, gaano man ito kasarap sa pakiramdam, ay may dalang kakaibang lamig, isang paalala na ang bawat sugat na kinuha ko ay mananatiling pilat sa aking kaluluwa. Hindi pa tapos ang laban dahil ang tunay na kaaway ay hindi lamang ang mga taong nakikita, kundi ang mga lihim na pilit ibinaon sa ilalim ng lupa. Sa gabing ito, habang hawak ko ang huling piraso ng aking nakaraan, sisiguraduhin kong walang kahit isang anino ang makakatakas sa aking paniningil. Ang bawat katotohanan ay may presyo at handa akong bayaran ang lahat upang malaman ang kabuuan ng trahedyang sumira sa aking pamilya. Ang Grand Ballroom ay wala ng tao, tanging ang mga tila pagod na chandelier ang nagbibigay ng matamlay na liwanag sa nagkalat na baso at alak sa sahig. Si Winona ay nakaupo sa gitna ng entablado, ang emerald gown niya ay nakalatag sa paligid niya, tila isang lunti ang dagat ng tagumpay. Sa kanyang palad nakahiga ang kwintas ng kanyang ina, ang hiyas na naging saksi sa lahat ng kanyang pagtitiis. Ma'am Winona, handa na po ang sasakyan. Ang mga Villafuerte ay nasa kustodya na ng mga awtoridad. Ang boses ni Attorney Ramon ay bumasag sa katahimikan. Ang kanyang mga yapak sa marmol na sahig ay dahan-dahan, tila ayaw gambalain ang mapayapang galit ng kanyang kliyente. Salamat Ramon, pero may kailangan muna akong kumpirmahin, sagot ni Winona. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa lock ng kwintas. Naalala niya ang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Inilabas niya ang isang maliit na pin mula sa kanyang buhok. Gamit ang matalim na dulo nito, maingat niyang sinungkit ang isang maliit, halos hindi makitang puwang sa gilid ng gintong lock. Ang tunog ng maliit na metal na bumukas ay tila isang hudyat ng panibagong panganib. Mula sa loob ng lock lumabas ang isang napakanipis, kulay pilak na microfilm chip. What is that, Winona? Tanong ni Ramon, ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad habang lumalapit. Ito ang dahilan kung bakit nila pinatay si Mama. Pabulong na sagot ni Winona. Hindi lang ito tungkol sa pagnanakaw ng shares. This is about the great betrayal, isang lihim na transaksyon sa pagitan ng tatay ni Leandro at isang dayuhang sindikato na gumagamit sa Sagrado Hotel para sa money laundering. My mother found out and she recorded the evidence here. Bago pa makasagot si Ramon, muling bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok si Severina de Mesa, ang kanyang mukha ay balot ng kaba. Ang kanyang paghinga ay mabilis, tila galing sa isang mahabang pagtakbo. Winona, you have to leave now. Ang boses ni Severina ay puno ng babala. Ang text na natanggap mo, hindi iyon galing sa kakampi.
It was a trap to make you open that necklace tonight. What do you mean, Severina, sabi mo utang mo ang buhay mo sa nanay ko? Malamig na tugon ni Winona hindi natitinag sa kanyang kinauupuan. Totoo iyon. Pero hindi mo alam ang buong kwento, paliwanag ni Severina habang lumalapit. The father of Leandro, he's not dead. He faked his death 10 years ago to escape the authorities. At siya ang taong nagpadala sa akin dito para bantayan ang kwintas na yan. He's been watching you, Winona. Every move, every plan. Hinayaan niyang pabagsakin mo sina Leandro at Amparo dahil para sa kanya mga pabigat lang sila sa kanyang imperyo. Naramdaman ni Winona ang isang malamig na kuryente na gumapang sa kanyang likuran. Sa gitna ng dilim ng ballroom, ang bawat anino ay tila nagsimulang kumilos. Ang katahimikan na kanina ay nagbibigay ng kapayapaan, ay naging isang sakal na presensya. Nasaan siya? Tanong ni Winona. Ang kanyang boses ay nananatiling matatag sa kabila ng panganib. Nasa loob siya ng gusaling ito, bulong ni Severina, at hindi kanya papayagang makalabas dala ang chip na yan. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Ang tanging liwanag na natira ay ang malamlam na sinag ng buwan na tumatagos sa malalaking bintana. Ang tunog ng mabibigat na sapatos na naglalakad sa paligid ng entablado ay nagsimulang marinig hindi lang isa kundi marami. Winona Sagradosay, isang malalim at baritonong boses, ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng balkonahe. Isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana, ang mukha ay natatakpan ng anino ang nakatayo doon. You did a great job cleaning the house. Sabi ko na nga ba ang dugo ng mga Sagrado ay mas matalino kaysa sa mga Villafuerte na naiwan ko. But the game is over. Ibigay mo sa akin ang kwintas at baka payagan kitang mabuhay para makita ang pagsikat ng araw bukas. Tumingin si Winona sa itaas, ang kanyang emerald gown ay tila nagniningning sa ilalim ng buwan. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang tumayo, bitbit ang chip sa kanyang kamay. Don Villafuerte, bati ni Winona, ang kanyang tinig ay walang bahid ng takot. Akala ninyo ba ay hindi ko alam na buhay kayo? Akala ninyo ba ay nagpakita ako rito ng walang baon? Look at your phone, right now. Napatigil ang lalaki sa balkonahe. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakita ang isang notification. Ang buong microfilm chip ay kanina pa na-upload ni Winona sa isang secure cloud server na automatikong magpapadala sa Interpol sa loob ng 5 minuto kung hindi niya ilalagay ang kanyang special code. You little brat! Ang boses ng lalaki ay naging isang mababang ungol ng galit. Isang hakbang pa at ang buong mundo ay malalaman ang dumi ninyo, banta ni Winona. Ang laban na ito ay hindi matatapos sa Posas Don Villafuerte. Matatapos ito sa ganap na pagpuksa sa lahat ng inyong itinayo. Secure the perimeter, Attorney Ramon. Let's see if he's brave enough to jump from that balcony. Ang tensyon sa loob ng silid ay tila isang mitsa na malapit ng sumabog. Si Winona ay nakatayo sa gitna ng entablado, tila isang rebulto ng katarungan, habang ang anino ng kanyang nakaraan ay nakatitig sa kanya mula sa itaas. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na naghuhudyat ng huling yugto ng aking paniningil. Ang dilim na bumabalot sa ballroom na ito ay hindi nagdadala ng takot kundi ng linaw-linaw na ang aninong nakatayo sa balkonahe ay hindi isang multo, kundi isang halimaw na matagal nang nagtatago sa liwanag. Hindi sapat na mabulok ang kanyang pamilya sa selda. Kailangan kong makita ang ganap na pagguho ng kanyang imperyong binuo sa dugo at luha ng aking ina. Sa gabing ito, ang bawat lihim na pilit niyang ibinaon ay magiging hukay na lalamon sa kanya ng buo. Walang puwang para sa awa, walang puwang para sa pag-aalinlangan. Ang katarungang matagal na ipinagkait ay abot kamay ko na at sisiguraduhin kong ang huling hininga ng kanyang kapangyarihan ay maglalaho sa ilalim ng aking mga paa. Ang malamig na sinag ng buwan ay tumatama sa mukha ni Winona na tila isang estatwa ng katarungan sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang nakatingin sa itaas, kung saan ang anino ni Don Villafuerte ay tila isang manunila na handang sumunggab. You really think a digital cloud can save you, Winona? Ang boses ni Don Villafuerte ay puno ng pang-uyam. I can wipe out that server before you even reach the hotel exit. You're playing a game you don't understand. Sa mundong ito, ang kapangyarihan ay hindi nasusukat sa ebidensya, kundi sa kung sino ang natitirang nakatayo. Kung gayon, mukhang hindi ninyo binasa ang buong report,
Mahinahong sagot ni Winona. Ang server na yon ay hindi lang nakakonekta sa Interpol. Nakalink din yon sa live feed ng bawat major news outlet sa Pilipinas at Singapore. The moment you step down from that balcony to touch me, the world will see the face of the man who died 10 years ago. Napatigil ang lalaki. Ang kanyang kamay na nakahawak sa railings ng balkonahe ay humigpit sapat na upang marinig ang paglangit-ngit ng bakal sa ilalim ng kanyang puwersa. Ang katahimikan ay muling bumigat tila isang mitsang malapit ng masunog. Akala ninyo ba ay si Leandro at Amparo lang ang kaya kong pabagsakin? Pagpapatuloy ni Winona ang kanyang boses ay malamig at matalas. You sacrificed your own son and wife just to keep this hotel as your money laundering hub. You are a coward, Don Villafuerte. Nagtago kayo sa dilim habang pinapanood ninyong masira ang buhay ng mga taong dapat ay pinoprotektahan ninyo. They were weak, singhal ng matanda ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na silid. Leandro was a fool for falling for a woman like you and Amparo was too greedy for her own good. They were just pawns, Winona. At ikaw ay isang istorbo na dapat nang alisin. Sa isang iglap, dalawang lalaking nakaitim ang lumabas mula sa likod ng malalaking kurtina ng ballroom. May hawak silang mga bagay na kumikislap sa dilim mga patalim na handang pumatay. Ngunit bago pa man sila makalapit ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas, ay nagsimulang pumasok sa silid kasabay ng biglang pagbubukas ng lahat ng malalaking pinto ng hotel. Ang liwanag mula sa mga searchlight ng mga autoridad ay bumuhos sa loob ng ballroom na bulag ang mga tauhan ni Don Villafuerte. Si Attorney Ramon ay pumasok kasama ang isang pangkat ng mga NBI agents. Ang kanilang mga sapatos ay lumilikha ng isang mabilis at maautoridad na ritmo sa marmol na sahig. Don Villafuerte, you are surrounded, sigaw ng isang opisyal. Bumaba ka riyan nang nakataas ang mga kamay. Tumingin si Winona sa itaas. Nakita niya ang desperasyon sa mukha ng lalaking inakala niyang hindi matatalo. Walang laban, walang takas. Ang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Nang madala na ang lahat ng mga suspek palabas ang katahimikan, ay muling bumalik sa ballroom isang katahimikang hindi na nakakasakal, kundi puno ng kalayaan. Lumapit si Attorney Ramon kay Winona at dahan-dahang kinuha ang microfilm chip mula sa kanyang kamay. It's over, Winona. The warrants are being served as we speak. Ang lahat ng accounts ng mga Villafuerte sa ibang bansa ay naka-freeze na. Sabi ni Ramon, ang kanyang boses ay puno ng relief. Hindi sumagot si Winona. Sa halip lumakad siya patungo sa bintana at tumanaw sa malayo. Ang sikat ng araw ay nagsisimula ng sumilip sa silangan, nagbibigay ng kulay ginto sa langit ng Manila. Ilang oras ang lumipas, si Winona ay nakatayo sa harap ng isang puntod sa isang tahimik at marangyang sementeryo. Ang mga puting orchid ay nakalatag sa ibabaw ng marmol na may nakaukit na pangalang Maribel Sagrado. Ang huni ng mga ibon sa paligid ay tila isang awit ng pagtanggap. Malaya ka na, Matpon, bulong ni Winona. Hinaplos niya ang malamig na marmol. Nakuha na natin ang hustisya. Ang Sagrado Hotel ay muli nang nagniningning sa pangalan mo. Hindi na tayo muling magtatago sa anino. Inilabas niya ang kanyang singsing at tiningnan ito sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kislap nito ay tila isang pangako ng isang bagong simula. Wala na ang waitress na si Winnie. Wala na ang asawang inaapi. Ang natira ay si Winona Sagrado Sai, ang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag pa sa anumang hiyas. Attorney Ramon, sabi niya sa kanyang telepono nang tumawag ang abogado. Simulan na ang rebranding. I want the hotel to be known as Maribel's Legacy. And tell the staff, everyone gets a bonus. They stayed with us through the storm and they deserve to share in our sunrise. Habang naglalakad siya palayo sa sementeryo, ang bawat hakbang ni Winona ay puno ng katiyakan. Ang bigat na matagal niyang dinala ay tuluyan ng naglaho. Wala na siyang kailangang patunayan sa mundo dahil napatunayan na niya ang lahat sa kanyang sarili. Ang nakaraan ay isang aral, ang kasalukuyan ay isang tagumpay at ang kinabukusan. Ang kinabukusan ay kanya ng pag-aari. Ang bawat pagtatapos ay hindi lamang isang tuldok sa huling pahina ng ating kwento, kundi isang bagong kabanata na isinusulat ng ating sariling mga kamay malayo sa mga anino ng nakaraan. Ang sikat ng araw sa Manila Bay ay tila isang banig ng ginto na nakalatag sa ibabaw ng dagat, isang paalala na pagkatapos ng pinakamadilim na bagyo ay palaging may sikat ng umaga na naghihintay.
Ang bawat luhang pumatak, ang bawat sampal na tinanggap ko, at ang bawat gabing puno ng pait, ay naging mga pundasyon ng isang gusaling hindi na kailanman muling mayayanig ng kahit na sinong mapangapi. Hindi ko na kailangang magpaliwanag sa mundo kung sino ako dahil ang bawat hakbang ko sa bagong buhay na ito ay sapat ng patotoo ng aking tagumpay. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi ang ganap na pagpapalaya sa ating sarili mula sa galit na minsan ay naging bilangguan natin. Sa itaas na palapag ng Maribel's Legacy Hotel, nakatayo si Winona sa tapat ng malaking salamin na dingding ng kanyang bagong opisina. Ang kanyang emerald gown ay pinalitan na ng isang matikas na charcoal gray power suit, isang simbolo ng kanyang autoridad bilang CEO ng Sagrado Say Group. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalino at mapagmasid, ngunit wala na ang lamig na dating nagkukubli sa kanyang pagkatao. Maamuay na nahanda na po ang lahat para sa charity gala para sa mga single mothers at biktima ng domestic abuse. Ang boses ni Severina de Mesa ay mahinahon habang iniaabot ang isang tablet. Ang pondo ay sapat na para sa 5 shelter sa buong Luzon. Tumango si Winona at kinuha ang dokumento. Salamat, Severina. Make sure that every woman who enters those shelters will feel that they have a second chance just like I did. Walang dapat lumabas doon na nakayuko ang ulo. And about, the Villa Fuertes Aberpefure. Nag-aalangang tanong ni Severina. Tumingin si Winona sa malayo. 1 linggo na ang nakalilipas ng ilabas ang pinal na hatol. Si Leandro at ang kanyang ama ay mambubulok sa loob ng selda habang buhay, habang si Doña Amparo ay inilipat sa isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip dahil sa tindi ng shock ng pagkatalo. Wala silang natirang kahit 1 sentimo. Bawat hiyas at bawat lupa ay nabawi na ng mga sagrado. Wala na silang puwang sa isipan ko, Severina. Sagot ni Winona, ang kanyang boses ay walang halong pait. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, ito ay para sa akin upang hindi na ako muling makulong sa galit na dinala ko sa loob ng 10 taon. I have forgiven myself for being weak before, so I can be strong now. Lumabas si Winona ng opisina at naglakad patungo sa main ballroom. Ang bawat empleyado na kanyang nadadaanan ay yumuyukod ng may tunay na respeto, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghanga. Nang makarating siya sa entablado, sinalubong siya ni Don Arturo Say, na ngayon ay masigla ng naglalakad, kasama ang kanyang tungkod. You've built more than just a business, Winona, bulong ng kanyang lolo habang hinahawakan ang kanyang kamay. You've built a sanctuary for the truth. Sa gitna ng pagdiriwang, isang batang babae ang lumapit kay Winona, may hawak na isang puting orchid. Ma'am, paano po ba maging isang reyna na katulad ninyo? Tanong ng bata nang may kuryosidad. Lumuhod si Winona upang mapantayan ang tingin ng bata. Kinuha niya ang bulaklak at isiningit ito sa buhok ng bata. Huwag mong hintayin na may magbigay sa iyo ng korona, anak. Ika'y magsimula sa pagbuo ng sarili mong kaharian sa pamamagitan ng pagmamahal sa iyong sarili at pagtindig para sa kung ano ang tama. Ang tunay na reyna ay hindi ang may pinakamahal na alahas, kundi ang may pinakamatibay na puso sa gitna ng unos. Ang tunog ng malakas na palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, isang tunog na puno ng pag-asa at bagong simula. Pinanood ni Winona ang bawat bisita, ang bawat ngiti, at ang bawat buhay na nabigyan niya ng bagong pagkakataon. Nang sumapit ang gabi, muling bumalik si Winona sa balkonahe, kung saan niya hinarap si Don Villafuerte. Ngunit ngayon ang hangin ay hindi na malamig at nakakatakot. Ito ay banayad at may dalang amoy ng mga sariwang bulaklak. Tiningnan niya ang kanyang signet ring sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang paglalakbay mula sa pagiging waitress na si Winnie patungo sa reynang si Winona ay natapos na. Ngunit ang kanyang totoong kwento, ang kwento ng isang malaya at makapangyarihang babae, ay nagsisimula pa lamang. Huminga siya ng malalim, ang kanyang puso ay payapa at ang kanyang diwa ay maliwanag. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa portrait ng kanyang ina, na ngayon ay nakasabit sa sentro ng hotel lobby, nagniningning at puno ng dangal. Managawa na natin po, tay, bulong niya sa hangin. Tumalikod si Winona at naglakad palayo, ang bawat hakbang niya ay puno ng ritmo ng isang babaeng alam na ang kanyang halaga. Ang gabi ay tahimik, ang mundo ay payapa, at ang kanyang bukas ay kasing ningning ng mga bituin sa langit.